mo, sayang. Ganon din ito. So, napakahalaga sa ating pag-aaral ngayon, yung i-apply mo yung token. At alam natin nung araw ay ang token sa panahon ni Moses ay dugo. At saan ba in-apply? Kasi yun ang mahalaga, yung pag-a-apply. Saan in-apply ni Moses o ng mga tao sa kanyang panahon? Ang dugo. Sabi ng instruction ng Panginoon kay Moses, i-apply nyo ang dugo sa pintuan. Yan. At sa may bintana. Now, alam natin ang pintuan at bintana, mga entrance yan. Itong bintana, daanan ng mga magnanakaw yan. Kasi kung hindi magnanakaw, saan dadaan? Sa pintuan. So, iyan po yung entrance. At sabi nga ni Brother Gerald, ito yung mga gates. So, bakit kailangan i-apply dyan? Kasi gate po yan. At sa atin, hindi po tayo literal na building. Tayo ay building spiritual. So, asan yung ating mga entrances? Yung mga gates, mga pintuan. Ito. Feeling. So, yung five senses, mga entrances po yan o mga gates of the enemies. Alam natin na hindi po yan namamalayan ng marami na napasok na sila ni Satanas. Kasi ang mata, hindi po yan ginagamit sa pangmundo. At marami po ang bagsak dyan dahil ginagamit ang mata sa mga bagay na hindi tama. Ang tenga, ginagamit din sa hindi tama. Nakakapasok si Satanas dyan. Ang kamay, ganun din. So yung five senses, hindi nila namamalayan, napasok na ang mga entrance. So kaya nga kailangan applyan mo ng token. Ngayon, hindi na po dugo. Alam natin na sa panahon ni Jesus Christ, yung buhay na nasa dugo, iyon ang token. So ibig sabihin, hindi na po ito katulad ng araw na literal. Amen? Now, ano po yung ating espiritu, mayroon ding five senses yan. Katulad po ng reasoning, memory, conscious, affection. So lahat po yan, pag hindi mo rin napahiran yan ng token, saan mo gagamitin itong five senses ng espiritu mo? Halimbawa, yung ating memory. Yung iba, ang memory nila ginagamit doon sa mga kasalanan ng iba, yung sisisihin, ganito ka. Pati sarili niya, naalala niya yung mga nakaraan niya. Masarap yung nakaraan ko, babalikan ko. So, yung memory niya, hindi niya ina-apply yung token. Okay, ano pa? Yung reason. Mag-reason tayo sa tama. Pero ang iba, reasoning nila, justified yung gina-justify yung sarili. Hindi ganun ang ng reasoning. Okay, yung affection natin, imagination, katulad ng damdamin. Anong klaseng damdamin? Meron tayo. Yung imahinasyon. Saan mo ginagamit ang imahinasyon mo? Okay, so lahat po yan dapat i-apply ang token para hindi yan magamit kasi yan po yung mga gates of the enemy. Amen? Okay, ngayon. Sa panahon po ni Moses, noong pumasok na ang angel of death, kasi kaya nga nag-apply ng blood ang Israel kasi mayroong papasok na angel of death. Mamamatay ang lahat ng panganay. Okay, so the same today. Hindi alam ng mga tao, kaya lang sa atin po kasing panahon, iba ang kilos ng Diyos ngayon. Ano yung death ngayon? Separation.
from God. So kaya kailangan ang application ng token. Okay? So sa panahon ni Moses, pumasok ang angel of death. Lahat ng walang token or dugo, patay po ang mga panganay. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. So kaya mahalaga yung ginawa nila na in-apply nila yung token. Ngayon, bakit safe ang Israel sa kanilang kinalalagyan? Andun po sila sa Goshen. Amen? So wala po doong namatay sa Goshen. Okay? Ngayon, sa ating panahon, ang ating Goshen ngayon, Son of David. Ito lang yung pinaka-safety na dapat kalagyan ng isang tao. So, kung wala po sa Goshen ang tao, katulad ng panahon ni Moses, nagkaroon ng trahedya. So, dito, sa third coming, sa Son of David, ito na lang po ang pinaka-safety na kalalagyan ng tao. Wala na pong iba. Amen? So, kaya nga ay mapalad ang isang tao na nasumpungan niya yung mensaheng ito. Hindi po ito biro, mga kapatid, na kinalalagyan natin. Now, so, ang ating pong tatalakayin, kasi kanina sabi ko nga, bakit importanteng i-apply ang token, katulad nga noong panahon ni Moses. In-apply nila ayon sa instruction ng Panginoon, wala pong nagalaw sa Israel. Amen. Now, dito po sana, bukas muna tayo ng Bible. Sa James chapter 1. Ano ba yung, kasi nga, sabi nga kanina, ay ang salitang apply is to bring into action. May gagawin ka sa pag-apply. Bible muna. Dito po sa James. James chapter 1 verse 21. Bakit mahalaga ang application? Ito po ang sabi ni Santiago. Sabi niya, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. So, instruction po ito ni Santiago sa mga Kristiyano. Kumbaga, ihiwalay daw ninyo ang karumihan. Ano pa? Kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So sa salvation, mga kapatid, mahalaga yung paghiwalay sa dumi at sa kasamaan. Pag hindi dyan humiwalay ang tao, paano siya maliligtas? 22, sa English, but be ye doers of the word. Ayan po yung application. Maging doer daw tayo ng salita. But be ye doers of the word and not hearers only. Kasi marami pong tao, pupunta ng linggo, makikinig. Paglabas, wala pong natandaan. Tanungin mo, walang maisagot. Kasi tagapakinig lang sila. Kung tayo pumupunta rito, hindi po lamang tayo dapat tagapakinig. Kahapon ba yun? Kanina. Nag-post ako ng ibigin nyo ang church. Nabasa niyo ba yun? So, hindi po lamang tayo taga-attend. May gagawin tayo. Amen? Sabi niya. Bakit kung tayo ay tagapakinig lang? Deceiving your own selves. Once na tayo ay nakikinig na wala kang nagawa, dinaya mo, hindi yung iba. Sarili mo ang dinaya mo.
O yan ang masakit. Biro mo sarili mo, nadaya mo. Bakit? Kasi nakikinig ka lang, wala kang nagagawa. Ang dami-daming pwedeng dayain sarili mo. Sarili mo nadaya mo sa ganon. Bakit? Para kang na isang estudyante, nag-aral, mula grade 1 hanggang graduate, pagdating ng graduation, walang trabaho. O, yun ang masakit. At maraming ganon, graduate, hindi makapasok ng trabaho. Hindi niya na-i-apply yung pinag-aralan. So, mahalaga po yung pag-apply or application. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat binabasdan niya ang kanyang sarili, siya umaalis, pagdagay kanyang nalilimutan kung ano siya, ayun. Nalimutan na. Nakinig ngayon, paglabas, wala siyang matandaan. Sayang. Alalahanin natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang dami pong binigay na kahulugan nito si Lord. Si Lord mismo. Gold. Pearl. So yung mga mahahalagang hiyas, in-example niya sa word. So, ibig sabihin, sa natural, di ba, Sister Nancy, yung sa okay-okay, ano nakuha mo? Oh. White? Pero may value. So tayo naghahangad ng ganon. Lalo na kung kulay dilaw yun. O, di ba? Sa natural, gustong-gusto natin yun. Pero mas higit po ang salita kaysa sa gold. Na dapat iyon ang ina-absorb natin. Amen. Ngayon, sabi ito. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. Okay. Hindi ka lang pakinig na nalilimutan, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So may blessing po kung hindi tayo tagapakinig lang. Paano yan? Kung tagapakinig, anong blessing? Ang gapo. Okay? Ngayon, sa ano po, sa isang natural na kung kayo po ay nag-tricycle o kotse, pwede ba, Brother Dick, yung isang taon ang change oil? Okay lang, tapos papasada ka araw-araw? O ilang buwan? 4 months, change oil. Iyan po, kung sakali hindi. Ayun. So sa sasakyan, pag hindi ka nag-change oil, kasi ang ano po sa ating panahon ay Holy Ghost na ang token. Ang oil ay simbolo ng Holy Ghost. So pag hindi ka nag-change oil, delikado yung sasakyan. At tayo po yung sasakyan ni Lord ngayon. Paano kung hindi ka nag-change oil? Delikado pala, Brother Nick. Amen. So, kailangan, tingnan niyo po ang oil. Sa panahon po ng mga Israel at maging ngayon, yung pong mga tupa or karnero, pinapahiran po yan ng mga pastor ng oil. Anong dahilan? Bakit oil? Meron silang oil na ginagamit sa mga tupa. Ano ang tanong, bakit? Sapagkat yung oil na yon ay protection sa mga insekto. Okay? So, itong Holy Ghost din,
Protection natin ito kay Satanas. Kaya dapat i-apply sa atin yung token ngayon. O ano pa yung, para malayo sa sakit ang mga tupa. At tayo rin, pag tayo may token, malayo tayo sa sakit. Amen. O, salamat sa Diyos. 2 palakol lang edad ko. Malakas pa rin ako. Amen? So, bunga yan ng Holy Ghost. Ano pa? Yung langis, ito po ang nagpapatubo ng balahibo ng mga tupa. Amen? So, kasi doon naman kinukuha ng pastor yung kabuhayan nila. Mga shepherd. So, yun ang mga ginagawa nila. Okay. Ngayon, punta po tayo sa prophet. Sabi po rito, tingnan niyo po ang ni Brother Branham dito. Sa token 136. Sabi ng prophet, tingnan niyo, pag wala kang token, delikado. Ano yung token natin ngayon? Holy Ghost. Sabi po ng prophet, 136, I don't care. You might have cast out devils. You might have healed the sick by your prayer of faith. Yan Kahit pa ikaw pala ay nagpapalayas ng mga dyablo, nagpapagaling ng mga karamdaman sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya. You might have done all these things. But, if that token is not there, kasi marami po sa Trinitarian, nagpapagaling din sila. Pero ang tanong, nandun kaya ang token? Nandun kaya ang Holy Ghost? Alalahanin nila, ang Holy Ghost ngayon, nasa Son of David. Amen? So sabi rito, but if the token is not there, you are under the wrath of God. Pag wala ang token, nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. So kaya napakahalaga kasi, ulitin ko lang, hindi nyo narinig kanina, nung dumating ang angel of death sa panahon ni Moses, yung may token, ligtas sila lahat. So yung walang token, yung Egypt, lahat ng bahay nagsisigawan, merong patay. So paano yan kung wala kang Holy Ghost? Ano sabi rito? You are under the wrath of God. You might be a believer. Biro mo yan? Kahit pala naniniwala ka. You might stand in the pulpit and preach the gospel. Anong sabi ni Lord? Many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I prophesied in your name, preached in your name, have not I cast out devils in your name? That's both Methodist, Baptist, and Pentecostal. Jesus said, depart from me, you that walk iniquity. I never even knew you. So mahalaga po yung token, mga kapatid. So wag po natin itong baliwalain kasi ang dadaanan lang, ang dadaanan ng angel of death, at alam natin mga kapatid, ang angel of death ngayon, kasi word na death means separation. Mahihiwalay ka kay Lord. Hindi mo alam, nahiwalay ka na pala. So kaya nga, ayun ang dapat pagnasaan ng tao, yung Holy Ghost, nandun sa kanya. Amen. O hindi ko po itong mensahe. 137, but when I see the token, I will pass over you.
Ano sabi? Pag nakita ko ang tanda, lalampasan ko. So, yung death, lalampasan ka. Sabi rito. It's God's requirement of the hour. O anong hour ngayon? Son of David. Ganon din ang requirement na hinihingi sa mga believer. Kailangan taglayin niya ang Holy Ghost. The evening time message is to apply the token. Ano nga yung salitang apply? To bring into action. May gagawin tayo. Amen? Okay. Napag-aralan din natin minsan na isa sa mga nagtagumpay na dahil sa token, naligtas ang kanyang sambahayan. Naalala niyo yung kwento kay Rehab? Si Rehab, okay, ay iniligtas niya yung 2 spy sa Jericho. Kasi na-discern ni Rehab, tao ng Diyos yung 2. Kaya itinago niya. Kasi kung nakita yun ng mga sundalo, patay yung 2. So, pinatakas niya, pero nakiusap siya. Kasi naramdaman ni Rehab na ang buong Jericho kukubkubin ng Israel. Masasakop ito. At maraming mamamatay. So ngayon, sabi ni Rehab, nakiusap siya, pwede po ba na iligtas nyo kami dahil alam namin makukuha nyo itong Jericho. So, okay na. Pero, meron kaming tanda na kailangan makita. Pag nakita namin yung tanda na yon, hindi kayo magagalaw. Ano anya yon? May kinuha yung 2 kulay pula. Ilagay nyo anya ito doon sa may bintana nyo. So may tanda. Lahat ng nandyan sa loob, hindi yan magagalaw. Pero pag may lumabas, patay. So yun ang tanda na ibinigay nung tao ng Israel. Okay. So nakiusap uli. Pwede po ba na yung mga mahal namin sa buhay maligtas din? Pwede. Pero dalhin nyo sila rito. Kung meron mang pumasok dyan, ligtas sila lahat. Pero yung lalabas, papatayin namin yan. So ang salvation ng mga mahal sa buhay ni Rehab, kung nandoon sila. At alam natin, mga kapatid, son of David ngayon, nasaan sila, yung mga mahal natin sa buhay? Dahil ang tangi lang maliligtas na mahal natin sa buhay, yung nakapasok. Yung nasa labas, lahat po yan mamamatay. Hindi ko po ito mensahe. Bible po at propeta ito. So, dinala ni Rehab yung tatay niya, yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Dinala niya. Tayo ba dinadala rin natin? Ang ating mga mahal sa buhay? Kung hindi mo sila dinadala, sorry na lang, mga kapatid. Kasi son of David, ito, yan po ang requirement ngayon ng panahon natin. Okay? So, sinunod naman ni Rehab, wala niyang lalabas. O paano yan kung may lumabas na? Naipasok mo na nga, pero lumabas na. O, wala tayong magagawa doon. Kanina yata yun o kahapon.
meron pong pinost ang Vice President. Sinabi niya sa lahat ng Pilipino, kung kayo po, sabi niya, ay may pera, mamili na kayo ng pagkain kasi baka bukas makalawa ay biglang mag-krisis. Mababaliwala ang pera. At kung wala kayong makakain, magiging kawawa. Bakit? Kasi wala po anyang pakialam ang gobyerno sa atin. Sa kalagayan natin ngayon, wala raw pakialam. Ewan ko. Totoo naman. Anong pakialam ng gobyerno sa atin? Ang kinukulong nila yung walang kasalanan. Yung mga magnanakaw nasa laya. Amen? So, sabi ng Vice President, kung meron kayong pera, mag-ipon na kayo ng pagkain kasi mawawala na niya ng kabuluhan o halaga ang pera. Iyan po ay prophecy rin na magkakaroon ng hirap sa buong mundo. Paano kung wala kang token? Iyon na lang ang pag-asa natin, mga kapatid, ang Holy Ghost. At siya ang magliligtas sa atin sa mga krisis na ito. Pero paano yan? Papasok ka rito, tenga lang ang nabusog mo, paglabas mo wala ka na matandaan. Dinaya mo, sabi ni James, dinadaya mo ang sarili mo. Nagpagod ka lang ng kadadalo, wala kang napakinabangan. Amen? So, dinala ni Rehab ang kanyang mga malsaboy at nagbigay sa instruction, walang lalabas. Kasi pag lumabas kayo, mamamatay din kayo. So dito, walang lalabas. Amen. Sabi po, 3:6-8. Believe what? Sabi niya? Believe the Lord Jesus Christ for your house. Pag nag-apply tayo ng token sa ating mga mahal sa buhay, anong sabi niya? Believe the Lord Jesus Christ for your house. Apply the token to your house. Okay. 3:6-9. Then, what do you do when you apply it to your house? Anong gagawin daw natin? Pag in-apply na natin ang token sa ating tahanan. Move! Andiyan na ba? Ito. Kaya ba natin to? Move all the trash out. Itapon nyo na lahat ng mga basura. Anong klaseng basura ito? Yung mga get all the short skirts and the shorts and the cards and the cigarettes and nabanggit na naman sigarilyo. Iniiwasan ko na sana ito. Wala tayong andyan na naman. Bakit? Kasi baka meron pa nagsisigarilyo dito. Mga kapatid, hindi po ito biro. Baka magsisi ka. Ba't nandito ito? And televisions and whatever more and kick them out the door when you go apply the token. Para ang Holy Ghost magamit, itapon niya yung mga basura na yan. Apply the token, won't stand, steal, for it. Yes, sir. Take it all out. All the dances and the parties and rock and roll. Hindi natin ginagawa ito. And all vulgar newspapers and the stuff that's of the world. Kick it out the door. Say, we're cleaning out this place around here. So pag-apply pala ng token, maglilinis tayo. Kaya ba natin? Yung iba nga, dito mismo sa loob ng church, nagsiselfon ng walang kabulan. Meron pa ba? Nagsiselfon dito sa loob ng church? Siguro yung iba habang nakahiga.
basura po yan. Ang cellphone, gamitin mo sa tama. Amen? Okay. Matthew 16. Okay. Dito na lang sa ano. Matthew 25:32. Sabi po ng Bible. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng mga pastor sa mga tupa at sa mga kambing. So ang example ni Lord dito, sa panahon na lahat nandyan ng mga tao, meron pong ano yung bukod-bukod? Hiwa-hiwalay. Paghihiwa. Ha? So depende sa kung anong klaseng tao, iipunin niya rin yung kasi yun po, segregation ba? Ano yung segregation? Dito, nabubulok. May hindi nabubulok. Kung ano-ano. So, magsisegregate pala si Lord sa araw na yon. At sabi ang kanyang in-example dito, pagbubukod bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng mga pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Isisegregate yung tupa, hindi niya hahaluan ng kambing. Hello. Tayo sa atin, halo-halo na, no? Kambing at tupa, sama-sama na. Pero si Lord iba. Tupa-tupa. Kambing-kambing. So, si-separate niya yan. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Saan yung mga tupa? Right hand. Okay. Dapat sa kaliwa, so hiwalay, kambing at tupa. Kung maggagayo, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga ano yung nasa kanan? Kayong mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Ano po yung mga tupa? Pinagpala. Okay. Ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Tupa ka ba? O ikaw ito. May mamanahin ka daw kaharian, nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. So, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. At kung magkagayo, sasagutin niya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauha at pinauinom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka at uhubad o pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit? O nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ninasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. So yung paglilingkod mo, paggawa mo ng mabuti sa lingkod ng Diyos, kaya ka pala naging tupa. Minahal mo ang kapatid. Kay Lord mo pala yung ginagawa. Paano kung puot? Kay Lord ka na puot. Amen. So, hindi ko po ito mensahe. Ngayon,
mayroon po ditong nature ng tupa. Bakit maganda ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Sheep nature. Ayan. Meron po kasing nature ang tupa. Ano ang nature ng tupa? They do not defend themselves. Alam niyo kasi doon sa Lingayen, doon sa may airport, may mga tupa dyan. Ang tupa po ay pag iyan po naglalakad, kung walang pastor na mag-aano dyan, madidisgrasya yan. Kasi lakad lang ng lakad yan. So kailangan niyang sumandal sa isang pastor. So ang isang tupa, nakasandal po yan sa pastor. Yan po ang nature niya. Hindi siya nagdidepende sa sarili niya. Lahat sinasangguni niya sa pastor niya. Hindi siya nagdidesisyon na basta na lang magdidesisyon. Their appearance and behavior represent innocence and purity. So yan po ano yung innocence? Tulad po nung panahon ni Adan at Eva nung hindi pa po sila nahuhulog, innocent po sila. Nung likhain ng let us make man in our own image, innocent po yun. Dapat ganun tayo. Amen? Okay? Sheep are highly social animals. They like to be around other sheep. They are familiar with and find it stressful to be isolated from the oil. So ang tupa po, ayaw nila yung hiwa-hiwalay. Ang nais ng tupa ay ganon ka ba? Na pag mayroong fellowship, tuwan-tuwa ka? Or ang prayer mo paglinggo, sana umulan? Hello? Sana yung malakas na ulan para may dahilan ako. Ang tupa po, fellowship. Amen? Yung bang kalilinggo lang, sana linggo na? Ayun ba ang ating damdamin? Kalilinggo lang. Ang prayer niya, sana linggo na. Kasi, they love fellowship. Pero kung wala pang 5 kilometro ang bahay mo, hindi ka makadalo. Okay. Ang goat, anong nature niyan? Generally, goats are very sociable, lively, inquisitive, and independent. Ayun. Ano raw yung goat? Independent animals. Gusto niya, hindi siya pinagsasabihan. Ang gusto ng kambing, kung ano ang gusto niya, siya masunod. Ayaw niyang makakarinig na masakit. Magtatampo yung kambing. Tsaka, nakakita na po ako ng, doon yata sa, nung nasa bundok kami ng season, nagpakatay kami ng kambing doon. Pinainom pa ng suka. Kasi maingay po ang kambing. Pag kinakatay mo, kumbaga nagreklamo, ayaw niya. Pero tingnan nyo ang karnero pag kinakatay, walang imik. Binibigay talaga nila ang buhay nila. Ang kambing, reklamador. Mabuti na lang walang kambing dito. Nakakita na ba kayo na? Kasi ako mismo naranasan ko nung doon yata sa Lucena. Ang kambing, hilahin mo. Ikaw ang hihila.
Yan po ang nature ng kambing. Ayaw niyang sumama sa iyo. Gusto niya siyang masunod. Mabuti na lang wala niyan dito na siyang nasusunod. Ha? They are intelligent and quick to learn good and bad habits. Oh. Ganun pala ang kambing, ano? Madali niyang matutunan, halo-halo, masama at mabuti. Pinagsama niya. Sabi? O katulad ng, sabi niya, such as opening gate, latches. Matalino ang kambing, ano? Pero nabubuksan niya yung mga gate. Kahit na may trangka. Amen? So, okay. The token. Jericho had heard what God was doing. Jericho had heard the word. You remember what the harlot said? We have heard how God did great things. I fear. Will you just spare me if I'll show kindness to you? Ayan. So, nakiusap. Ito yung sinasabi ko kanina. Nakiusap si Rahab. So, yun po ang nais ni Lord sa atin. Makiusap tayo. Kasi marami po itong darating. Nagparamdam na nga yung Vice President natin. Alam niya ang mangyayari. Na ang gobyerno hindi po, walang pakialam, sabi ni Vice President. Pag nagkaroon ng matinding krisis ang Pilipinas, hindi po sila tutulong. Hello? O paano? Paano kung wala kang Holy Ghost? So kaya nga yan dapat ang pinagnanasaan ng isang Kristiyano, taglayin. Now, although may sinabi ang prophet na ang real baptism of the Holy Ghost is clear understanding. Pero kung talagang clear ang understanding mo sa Word, ano sabi kanina? Bring into action. I-apply mo. At sabi ni James, sayang lang yung pakikinig mo, dinaya mo ang sarili mo. So napakahalaga application. Dahil ang Word, yan po ang Holy Ghost ngayon. Applying the Word is applying the Holy Ghost in our lives. Pati na ang ating mga mahal sa buhay. Dalhin nyo sila sa Son of David. Ito po yun. Amen? God bless.